like oceans deep and wide, washes over me, a never-ending tide. Your mercy like the morning sun so bright, brings hope alive, turns darkness into light. We thank you for that assurance, Lord, that you have loved us with such an everlasting love, and that, God, as that song said, Lord God, you are actually thinking of every one of us. And indeed, Lord, it's just amazing to know that such a wonderful, powerful God thinks about every one of us who are not worthy of anything. And indeed, this is a show of your grace, Lord God, a demonstration of your grace over every one of us. That's why we thank you, Lord, for such honor, Lord, that you have bestowed upon us, O Lord, that you have given us, Lord, freedom. You have given us love that we do not deserve. You have given us eternal life. And indeed, there's nothing in us, Lord, that qualifies us for you to do all these things. And that's why, Lord, we want to honor you this time. We want to give you all the praise and glory. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. If you have children with you, would you please lay your hands on them as we release them to the kids' church. Father, we thank you for these children. We lift them up to you, Father. We commit them to you. And we pray, Father, that even as they go to the kids' church, Lord, that you will just cause them, Lord God, to hear you, Lord, even at their young age, Lord God, that you will stir up faith in their hearts, Lord, that they may know you more, Lord God, that they may trust you even more, Lord God. And I pray, Father, that you will just use the teachers today, speak through them, Lord God. We thank you for your anointing over their lives, Lord, as they teach these children today. And we commit everyone to you, Father. We lift your name up, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, sige. Alright, let's release the kids. And while you're taking your seats, please greet one another. Sige po, bumati lang tayo sa bawat isa. Okay, good morning. Good morning, Niana. Nakatingin talaga sa akin. Okay, everybody doing well today? Ayan, sino rito mga nakikiuso sa ubo at sipon? Ayan, daming mga tumatahol ngayon, no? Yung mga aso namin, tahol ng tahol, tinahulan ko rin eh. Nagulat sila eh. Ano, so, ayan, we're so glad to see all of you today, and we're starting a new series. Okay, nung last time we talked about the certified follower of Jesus. Okay, so parang ayaw gumana ng aking clicker. Okay, the certified follower of Jesus. Hindi pa rin gumagana. Okay, so sige, paki-figure out nyo na lang bakit ayaw dyan. So, okay, certified follower of Jesus, no? Last month, pinag-usapan natin yan. No? Ano yung pagkakakilanlan ng isang taong nananampalataya sa Panginoon. So, as a believer, not just a believer, you're also called a follower. No? Tagasunod ni Kristo. Sino rito yung mga tagasunod ni Kristo? Ayan, So, yung mga pinag-usapan natin nung last time na mga pagkakakilanlan ay expected sa bawat isa sa atin yun. No? Nagsasabi na talagang sumusunod tayo sa Panginoon. No? We are followers of Christ. And now, this time, no, we are starting with a new series. It's entitled Stand. Okay. Gumagana na siya. Okay. Stand. Alright, so if you are really a follower of the Lord, you can be sure of this. Your faith will be tested. There will be challenges along the way. And malalaman kung matatag ka nga ba talaga. And that's why, as we study this, our goal is that we will really
learn to depend on God and not on our own strength. Yung hindi lang, yung alam mo, nag-struggle tayo striving sa buhay Kristiyano. So, pagka pinipilit mo yung isang bagay, ay later on, mapapagod ka. Later on, you will get burned out. So, kaya nga nung last time, we talk about fellowship, kahit na nagkakasama-sama tayo, ang focus pa rin natin ay yung Panginoon. Kasi pag nawala yung tingin mo sa Panginoon, as we fellowship, iba na magiging tingin mo sa kapwa mo. So, sa bawat isa sa atin, darating na dyan yung criticism, darating na dyan yung burnout, nandiyan na yung questioning, bakit kami lang yung gumagalaw, bakit yung iba hindi gumagalaw dito, kami laging present, yung iba hindi present. So, when we remove our focus from God, you will see things in negative ways. And that's why, that's a challenge to our faith. Kaya, we need to stand. We need to stand firm. And that's why for this time, itong Sunday na to, pag-usapan natin yung stand in strength. So, when you stand, you don't just stand. Di ba? Pag ang isang tao nakatayo, malalaman mo kung matatag ba talaga yung pagkakatayo niya pag sinubok mo, ginalaw mo siya. And sometimes when you stand on one leg, medyo pwede kang mabuwal, di ba? So, that's why we have to stand in such a way, sabi nga ng Bible, you make sure that you stand in such a way that you will not fall, na hindi tayo matutumba. And therefore, as we face challenges and as we face storms in life, these are actually challenges to our faith. Ang tanong, susunod ka pa ba? If you're a follower of Christ, the question is, will you still follow the Lord? I remember yung movie na Facing the Giants, na merong eksena doon, sabi nung coach, yung bida doon, sabi niya doon sa asawa niya, if the Lord is not going to give us children, will you still love Him? Diba? So, yan, isang challenge yun, diba? Kapag ikaw ay may hinihiling ka, may gusto ka matanggap galing sa Lord, kung hindi talaga ibibigay ng Lord, ang tanong, mamahalin mo pa rin ba ang Panginoon? Diba? Will you still follow Him? So, yun yung challenge. And the truth is, we have an enemy that will always try to shake us, at hindi lang tayo i-shake, ang gusto niya, ma-uproot tayo. Talaga mabunot tayo doon sa pananampalataya natin, to the point that we begin to doubt God Himself. Kagaya nung ginawa niya kay Adam and Eve, diba? So, totoo ba talagang sinabi ng Diyos yan? Diba? So, He is sowing doubt in the minds of people. So, sabi ko nga, si Satan ay SMB. Hindi po siya member ng San Miguel Beer. So, when I say SMB, style mo, bulok. Which means, yung style niya noon, yun pa rin ang style niya ngayon. Pero ang amazing doon is, kung ano yung style niya noon, na effective noon, effective pa rin hanggang ngayon. Marami pa rin siyang nalilinlang. And the sad part is, kahit Kristiyano, kahit sinasabing sumusunod sa Panginoon, nadadali pa rin ng kanyang panlilinlang. He is cunning, he is subtle. When you say subtle, hindi mo mapapansin, hindi mo namamalayan, yun pala, nahahatak ka na pala niya. And that's why, kung sinasabi mo nakatayo ka, ang tanong, ikaw ba talaga ay matibay yung pagkakatindig mo, o baka mamaya unti-unti ka nang natutumba, hindi mo namamalayan, o binibigay ka na. Okay? Can we all stand up right now, and let's just look at our scriptures. Our text for today in Ephesians chapter 6, verses 10 to 13. So if you also have your Bibles, pwede rin yung buksan sa Ephesians. Time will come, hindi ko na ilalagay dyan yung verses para magbubukas naman tayo ng Bibles natin. So, kasi minsan pagka Bible study, find Ephesians 6. Minsan hirap na hirap hanapin. So, kaya maganda, sanay tayo sa pag-open ng Bible. And one thing, kapag hindi mo alam buksan yung Bible, indication yon na baka hindi ka nga talaga nagbabasa. Di ba? Kasi hindi ka familiar doon sa Bible mo Di ba? So, wala pong masasaktan Sinasabi ko lang yan. Okay? It's just that the Lord wants you to know Him more
And the best way to know Him is through His Word, the Bible. Kaya kailangan buksan po natin lagi yan. Ano? Kung nasa cellphone mo yan, so huwag ka munang magtingin ng mga kung ano-anong notifications. Tingnan mo muna yung Bible mo. And especially if kung talagang goal mo is magbabasa ka ng Bible, huwag mo munang pansinin yung mga ibang notifications. Ano? So, okay ba tayo? Okay kayo? Okay, nag-uumpisa pa lang tayo, ha? So, baka feeling nyo tinatamaan na kaagad kayo. Wala pa tayo doon sa talagang message. Okay? So, let's read this. Ephesians chapter 6, verses 10 to 13. I'm reading from the English Standard Version. It says here, "Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil." Verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers, over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places." Verse 13, "Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm." Okay, let's just bow down our heads and let's just thank the Lord for His Word. Father, we honor you this time and we welcome your presence here. Thank you, Father, that you are blessing this time. Lord, as your word is read, Lord, and as your word is preached. Thank you, Father, that you are using this time, Lord, to speak to every one of us. I pray, O Lord, that you will find your children with open hearts, Lord God, and ears that are ready to listen, and hearts that are ready to obey your word. And we commit to you everything, Lord God, and we even thank you that you are pouring out your grace this time for us to be able to understand your word, and you're also pouring out your grace over every one of us so that we may be able to do your will in our lives and so glorify you. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, you can take your seats. So stand in strength. So, kung sa tingin mo ikaw ay nakatindig, no? Siguruhin mong matibay ang pagkakatindig mo or else tutumba ka. Yan ang isa sa mga dangers ng Christian life. Sometimes we hear people, alam ko na yan. I call it acne. Sa mga meetings before, sa mga training, sinasabi ko yan. Sa mga Christians, lalo na kung medyo matagal ka na sa church. So, beware of acne. Hindi yan yung nasa mukha natin. Hindi ba merong acne sa mukha? Pero ito po ay AKNY. So, alam ko na yan. So, the moment na sinabi mong alam ko na yan, you begin to stop learning. Nag-umpisa ka nang hindi matuto. Kasi you will not listen because alam ko na yan eh. Narinig ko na yan eh. Di ba? And you know what? The truth is, when you look at the Bible, when you read the Bible, sino sa inyo nakabasa na ng Bible? From cover to cover? Biglang nagbabaan, yung cover and cover. Yung dalawang cover lang binasa mo, Pag nagtitingin ako ng libro, yung ginagawa ko, yung first page, yung cover, tapos titingnan ko yung likod. Kasi may mga, may mga comments, but anyway, the Bible is meant to be read in its entirety, from Genesis to Revelations. Ano yung unang word sa Bible? In. Ano yung last word sa Bible? Yun, diba? Nag-iisip pa yun, So, yun, kung nabasa mo siya cover and cover, alam mo yung umpisa, tsaka alam mo yung dulo. Diba? In the beginning, sa Genesis 1. And then, nagtapos sa Revelations ng Amen sa dulo. Yung Amen means so be it. So, kaya, sometimes when we pray, pag nagpipray tayo dito sa church, you hear people say Amen. And sometimes when I say something, napapasabi ako, Amen ba? When you say Amen, it means so be it. So, let it be done. Yun yung ibig sabihin nun. Okay? So, ang tanong ko sa iyo ngayon ay matatag ka ba talaga? Matatag ka ba talaga? When you say stand, it's not the physical stand na nakatayo kang ganito. Ibig sabihin nito is ano yung paninindigan mo. Di ba, a word sa Tagalog ng isang word ng stand sa Tagalog is tindig. Di ba? That's why when you say meron kang paninindigan,
In English, it means you have a stand on something. May paninindigan ka sa isang bagay. And that's why when it comes to our faith, the question is, matibay ba yung paninindigan mo sa iyong pananampalataya? Because there are a lot of things that can sweep you away. Now, I mean, hahatakin ka pala sa pananampalataya mo eh. And as I mentioned a while ago, the work of the devil can be so subtle, you will not even realize it. Unti-unti ka nang nawawala dun sa faith mo. Lately, I've been staying home. Kasi nga, gusto kong magpahinga dahil inuubo ako eh. Sinisipon ako. And so, I'd like to get a lot of sleep. So, hindi ako makapag-rest. Hindi ako makapagtulog sa tanghali. Why? Kasi ang dami mong iniisip eh. Yun yung isang problem ngayon. You want to sleep, pero there are so many things in your mind na kailangan mong gawin. Pero, ang tanong, nagawa mo ba talaga lahat yun? Di ba? So, iniisip mo lang, pero hindi mo rin nagawa. Di ba? Yun yung masakit doon. So, it adds to your stress. So, what happens? Now, and I notice, pag matagal ka palang lagi lang nasa kwarto, you begin to enjoy it. You begin to enjoy it, and you won't even realize it. Parang gusto mo yun yung lagi gagawin mo. And if you're not aware of it, eventually, magfo-fall ka na into isolation. Parang naisip ko, siguro ganito yung mga nangyayari sa mga nadidepress. Unti-unti, di ba? So, I'm not feeling good. There's something inside of me that, alam mo yun, yung gusto ko lang magpag-isa muna. And then eventually, you won't realize it. Kapag pag-isa mo, nag-i-enjoy ka ng mag-isa to the point that you don't want to connect anymore to people. And that's why you have to fight it. Kailangan mo labanan yun. Now, I said last week, di ba, yung isolation is dangerous. Because your health will depend also on the health of your relationships. So, findings ng mga scientists yun. Na yung itatagal ng buhay mo, may kinalaman doon sa quality ng relationships mo. And doon tayo isa inaatake ng diablo sa mga relationships natin. The closer you get, the more conflicts that you can encounter. Tinuturo namin yan sa family ministry, sa mga couples. One of the characteristics of the married life is intimacy, closeness. So the more you get close to each other, the more you open yourself. So close open lang yun. You close open. The closer you get, the more open you become to that person who you are in relationship with. Now, kaya nga sa mga kaibigan, di ba, nag-umpisa lang kayo sa acquaintance, and then habang nagkukwentuhan, marami kang hindi ayaw isabihin. Pero the closer you get to that person na formerly acquaintance mo lang, unti-unti binubuksan mo yung buhay mo. And the closest relationship, or the most intimate among all relationships, is marriage. Between husband and wife. And that's why, how closer can you get? Kasi you bear all. You bear all to that person. Kasi isa lang kayo eh. And that's where conflicts would arise. So ganito pala to matulog, ganito pala to ang ugali nito, ganito pala yung may mga habit pala ito na ganito. Hindi ko nakita ito nung nanliligaw siya eh. At yan hindi naman yung lalaki, hindi ko ito nakita nung naliligawan ko siya. Diba? So the feeling is mutual. And that's what happens. Diba? You begin to think, tama nga ba pinakasalan ko to? May mga ganon. Isang pagkakamali na pinakasalan ko to. But guess what? People go from one relationship to another because they're trying to find Mr. Right. Kaya yung mga na-disappoint ba tawag doon, or nabulaga. Nabulaga sila. Kasi si Mr. Right pala, ang first name niya, always. Yung ba nag-iisip, ano yung sinabi, Pastor?
ka ng hanap ng Mr. Right. Tapos nung nakita mo si Mr. Right, hindi mo na-realize, ang kanyang first name pala is Always. Kaya nag-aaway kayo lagi. Di ba? Kasi siya si Mr. Always Right. Di ba? So, that's one challenge in our faith. Will you still love that person? Nung bago kayo ikasal, kumbinsido ka na ito ang ibinigay ng Panginoon sa akin. Di ba? Ipinaglalaban mo pa ang inyong relasyon. Tapos nung mag-asawa na kayo, siya na yung nilalabanan mo. Di ba? Sabi ko nga doon sa mga ikakasal sa inyong kasal, kayo ay susumpa sa altar. I hope after 10 years, wag niyo namang isusumpa yung isa't isa. Di ba? Sinusumpa mo na yung napangasawa o sinusumpa mo na yung araw, di ba, na binigay mo yung buhay sa kanya o yung commitment mo sa kanya. Now, that's just one area of our lives that's being tested. Di ba? Sa isang Kristiyanong mag-asawa, ang tanong is, will you stick together no matter what? So, ang dami, but a lot of times we are tested in our relationships. So, what is your stand? So, ngayon, may mga political issues tayo. Diba? Nung election in 2022, talagang hating-hati yung bansa natin. Even churches are divided when it comes to the candidates. Si ganito, si ganyang kulay. Kaya minsan, pati pagbibihis, pagsusuot, mag-iingat din ako kasi pag nagsuot ako ng ganitong kulay, ay, kay ganito siya. So, nakahati tayo. And what is our stand when it comes to the things that are happening around us today? Yung mga issues ng mundo natin. Now, we are living in such a time that is so different from before. Diba? Yung dating accepted natin, ngayon hindi na siya accepted. Yung dating okay, hindi na siya okay ngayon. Yung dating nakakahiya, hindi na siya nakakahiya ngayon. Diba? Kung ano yung mali, yun yung pinaglalaban ngayon. At kung ano yung tama, yun yung nire-reject, yun yung nilalabanan, pinuprove na mali. And there's so much. We're conducting early teenage pregnancy awareness campaign. When we say early teenage pregnancy awareness, kasi po, hindi na lang teenager yung nagbubuntis ngayon. Meron ng mga kabataan na below 13. So, ang average that is 15 pataas. 15 to 19. Ngayon may 13 na. Pero ngayon meron ng 10. Meron na rin 9, I think. Meron na rin 9 years old. So, sexually active ang mga tao ngayon, mga kabataan. And that's why when we talk about this issue, minsan natatouch yung issue rin ng abortion. Isa rin mainit na issue ang abortion. Alam niyo ba sa Amerika, ang ruling nila, hanggat hindi lumalabas yung bata, hindi pa yung tao. Hanggat nasa sinapupunan daw, yung fetus o yung infant, hindi pa raw tao yun. Ang tawag nila ay parasite. So, inom ka ng kontrabulate. Na parasite pala yun Diba? So, that's how they think in the US right now. Ngayon, iba nila yung gender at saka yung sex. Yung sex daw is your biological makeup, identity. So, it depends on your sex organ, kung ano yun. Ma-identify ka kung lalaki o babae ka. But while you're growing, your gender can change. Ganun na ngayon. Your gender can change. So, kung ikaw ay, sex mo ay lalaki, pero pinili mong maging babae, yun yung gender mo. Yun ang tinuturo ngayon. And so, ang tanong ko, kung pinili ko na maging babae ako, does it qualify me to go to the restroom of the women? Kasi CR pa lang pinagtatalunan na. Di ba? Sa Amerika, pinagtatalunan yung sports. Lalaki ako, biologically, pero feeling ko, babae ako, so join ako doon sa competition ng mga babae. So may mga ganon. So kadalasan, natatalo yung mga biological female.
female. Kaya ngayon, pinagkakagulo din sa Amerika ngayon kasi pinaglalabanan ngayon yun. Ano? So, ang lalaki ba na nagsasabing feeling niya babae siya, pwede siyang pumasok sa CR ng mga babae. Oh. Diba? So, parang, maglalagay tayo ng iba-ibang CR para sa bawat isa. Diba? So, paano? Paano may resolve yun? Diba? So, you can hear a whole lot of explanations about that. Pero again, where do you stand? Okay, so bumabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Kaya ako sinasabi itong mga issues na to, kasi ang tanong, saan ka nakatayo? Saan ka nakatindig? Diba? Pagka ba may narinig ka, okay ka na lang ng okay. Kasi iniisip ko nga yun eh. What if, alam mo ba, bukod doon sa LGBT community, meron na rin ngayong fur community. Fur community. F-U-R community. Ibig sabihin, kung feeling mo, animal ka, you can join to this animal. Hindi ko minadali, ha? If you think you're an animal, you can be treated like an animal, you can talk like an animal, you can belong to this group. I just found that out. Bukod pa doon sa nakita ko noon pa, na may isang tao, gusto niya maging tiger, so anong ginawa niya? Pinaayos niya yung ngipin niya. In such a way na nagmukhang tiger yung ngipin niya, tapos yung mukha niya, pina-alter niya rin, nagpa-tattoo siya, permanent na tattoo sa mukha niya, na pag tinignan mo talaga siya, pati yung mata niya, may contact lenses siya na katulad ng mata ng isang tiger. So, what's happening to the world today? What's happening to the people today? Diba? It's an attack to the identity of each person. Kaya nga sinasabi ko, kung parami yung mga lalaki na feeling nila ay mga babae sila, paano na lang yung mga tatay natin ngayon? Di kumukontoy na lang yung mga magiging tatay. O meron naman mga babae na tingin nila sa sarili nila, lalaki sila. So sila ba yung magiging tatay? So what happens now? Diba? So sinusulong pa yung same-sex marriage. Parehong biological na lalaki. Take note, I'm using the wording. So biological. Biological male, biological female. Paano kung gusto mo, biological male ka, pero feeling mo, gender na female ka? So attracted ka rito sa biological male. And what happens when two biological males come together? How do they start a family? Kaya ang tanong ko lang sa atin dito, saan ka nakatayo? Where do you stand? Our young people here today, kasi the sad thing is, pasok na sa mga eskwelahan natin itong mga issues na to. Meron ng tinatawag na preferred pronouns. Preferred pronouns. So, pwedeng isang tao lang, pero gusto niyang pronoun niya ay they. Kaya ano na nangyari sa ating mga teacher? How do you teach that? Isang tao lang siya, pero gusto niya tawagin siyang they or them. I was reading an article about Ezra Miller, yung lumabas na Flash. Ano niyo ba yan? Si Ezra Miller. So sabi doon sa article, meron siyang mental condition. Pero tataka ako, they were able to overcome it. They were doing everything they can to, alam mo yun, puro they, tsaka them yung nakikita ko. Pero ang isip ko, ano ba ito? Team ba ito ni Ezra Miller? Or is the article talking about just one person? Now, yun ang magulo ngayon. Isang tao yung pinag-uusapan, pero yung pronoun ay plural. They or them. Yeah? So, again, the question is, will you just accept that? Of course, ano mangyayari? Some people would prefer, I don't want to be called sir. You call me ma'am. Kaya ngayon, nagpapasintabi ka ngayon. Okay lang ba? Tinawag kitang sir. O okay lang ba tinawag kitang ma'am?
Ganun na ngayon. Pero deep within, ano talaga ang paninindigan mo? Diba, we don't want to hurt people. But guess what? When you look at the truth of the Word of God, masasaktan at masasaktan ka. Why? Kasi it will address the issues of life. Ano? Kung ano yung meron ka sa buhay mo, i-address ng Bible. Sorry, pakiano lang. No, i-address ng Bible. No? So, kapag ka in-address ng Bible yung issues mo, sigurado you'll have to make a decision. Ano? Kung hindi tugma sa sinasabi ng Bible, yung issues mo, no, yung bagay na, yung direction mo sa buhay, will you be willing to change the direction? Naintindihan natin? So, where do you stand? Ano yung iyong pinaninindigan bilang Kristiyano? No, bilang Kristiyanong teacher. Alam niyo ba sa Amerika, pwede ka mawala ng trabaho pag minimension mo si Jesus sa klase mo? Kapag ka nag-mention ka ng Bible sa klase mo, pwede ka matanggalan ng trabaho. Ano? So, ganun na sa Amerika ngayon. And dito sa atin sa Pilipinas, bilang teacher, where do you stand? Now, what's your conviction? Now, same thing with the students, where do you stand? One time, si Pastor Arvin, hindi si Arvin, magkausap kami sa kotse one time, kinukwento niya, ethics yung kanilang klase. And they talk about those issues. So, meron siyang kaklase, babae pa man din. Ang stand niya ay abortion. Illegalize, gawing legal ang abortion. And habang nagkukwento siya, iniisip ko sa loob ko, sigurado maraming boyfriend ito. Sigurado maraming naging karelasyon. And true enough, siya mismo nagsabi, kababaeng tao, kung sino-sino, ang kanyang karelasyon. And today, when we say karelasyon, alam mo na may nangyayari na. No? That is why you will see people, they will try to justify their actions. No, kahit pa kasalanan ito, no? They will try to justify it. Kasi, yun yung paninindigan nila. No, kaya nga ngayon, di ba, uso na yung walang basagan ng trip. Ito ang gusto ko, wag mo akong pakialaman. Kung ano yung gusto mo, hindi kita pakikialaman. Ganon yung mundo ngayon. Hindi po pwede yun. Especially sa pamilya, no? Kung yung anak mo sabihin sa'yo, ito gusto ko, wag mo akong pakialaman. Ano sasabihin ng magulang? Yun pala gusto mo, lumabas ka na rito sa bahay na to. Hanggat nandito ka sa loob ng bahay na to. Di ba? Ganun yung mga conversations eh. Yeah, and this morning, my wife and I are having discussions. Sabi ko, ang mga tao ngayon, may kanya-kanya na silang mga gusto sa buhay eh. And ang mahirap pa ngayon, you cannot just say things. Just that. Sa totoo lang, kung may nanonood dito ng mga LGBT at mga, for sure, may mga masasaktan sa sinasabi ko. But what I'm trying to say a while ago, from kanina pa, habang yung mga sinasabi ko, these are all my observations. Di ba? I'm simply telling you kung ano yung na-obserbahan ko sa nangyayari sa mundo natin ngayon. And that's why sometimes people say, just like may isang episode si Charlie Kirk na may pumunta sa kanya na nakabihis Jesus. Sabi ni Charlie Kirk, "You're the worst Jesus I've ever seen." Why? Kasi, number one, hindi mo alam ang Bible. Alam mo kung anong minimensahe ng lalaki na yun na nakasuot ng Jesus? Sabi niya, you have to be nice to everybody. You don't love people. Sabi niya gano'n kay Charlie Kirk. And the truth is, Charlie Kirk is having these kinds of conversations, debate, because he loves the young people. He wants to challenge the thinking of the young people. Ang problema, umaalma yung mga kabataan. Talagang sina-challenge din yung paniniwala, paninindigan ni Charlie Kirk. So, what is your basis? Where do you stand? Kaya nasabi, diba, faith is the substance of things that you do not see. Alam niyo ba yung substance? Dalawang word yun. Sub at saka stance. Yung sub, ilalim. Yung ito. Yung stance is yung tindig mo.
So faith is the substance. Faith is where you stand. Ano? So matibay ba yung sub wherein you stand? Di ba? Matibay ba yung bato na tinutungtungan mo? That's why Jesus said, upon this rock I will build my church. That is the substance of our faith, the rock of our faith, Jesus Himself. Why? Because Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabing, isa ako dun sa maraming daan. Ang sabi niya, ako mismo yung daan. Okay? I am the way, I am the truth. You're seeking the truth, then go to the Bible. Read the Bible. And He is the life. So, magkakaroon ng buhay ang ating mga buhay kapag pumunta tayo doon sa nagbibigay ng buhay. And the problem right now is, alam mo, yung mga tao nagsusurvive lang sila. They're merely existing. Pero when it comes to life, hindi vibrant, hindi talagang buhay na masasabi mo eh. Why? Because they're being tossed and fro by the waves of what the world is offering. Kaya nga ang tanong, kung baga sa barko, saan ka naka-anchor? Kasi ito yung subtle ways ng kalaban. Kung hindi ka naka-anchor, umaalon-alon yan. Kaya nga yung mga bangka, yung mga barko, may anchor sila. Why? Kasi kahit sabihin mong malapit sa pangpang yan, pag hindi yan naka-anchor, kung hindi nakatali yung bangka, yung alon, pag ganyan-ganyan yan, papunta pabalik, what happens? The next thing you know, yung bangka mo nasa malayo na. And that's what happens to us as Christians if we're not anchored, in the rock, which is Jesus, our God. So, as Christians, we stand for what is right and true. So, first thing that we have to understand here is that the strength to stand begins with God. Now, the strength to stand begins with God and not us. So, Ephesians 6:10 says, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. And so, when Paul said this, walang tuldok doon sa be strong. Hindi lang niya sinabing be strong. Hindi lang niya sinabing magpakatatag kayo. Period. May karugtong. Sabi niya, be strong in the Lord. Magpakatatag kayo sa Panginoon. So there's that distinction there. Kitang-kita mo siya. When you read the Bible in the Old Testament, si David, I think in the book of Samuel, merong eksena doon, merong point doon na kung saan si David at saka yung kanyang mga tauhan ay lalaban dapat sa gera. Pero what happened was, they were sent back, kasi kasama nila yung kalaban eh. Imagine, David was running for his life, tumira siya doon mismo sa lupain ng kalaban. And he found favor doon sa hari ng bansa yon, which is kalaban niya yon. Doon ako nagtataka. Sabi ko, bakit hindi siya pinatay ng mga tao doon? Kalaban siya. In fact, he found favor with the king. Kaya nga nung lalaban sila, sabi ng mga generals nitong hari na to, pabalikin mo yung mga yan. Ang kalaban natin, amo niyan. Si King Saul. So how much more will he gain his master's approval if he turn against us? Paano kung bigla tayong patayin yan? Di biglang maging yan, sikat yan doon sa bansa nila. So pinabalik sila. Have you read that? Have you read that? So pinabalik sila. Tapos pagbalik nila doon sa tinitirahan nila, they discovered yung mga ari-ariya nila tsaka yung mga asawa at anak nila nabihag na ng kalaban. And they were so exhausted, they were so sad, to the point na yung mga kasamahan ni David,
sa kanya nagalit. Galit sa kanya. Gusto siyang batuhin. Or you can just imagine that. Pare-pareho kayong nawalan. Pare-pareho kayong nakaranas ng masamang bagay sa buhay niyo. Ngayon, yung mga kasama mo, gusto ka pang batuhin. So where do you run? Where do you go when that happens? Ano mo sinabi ng Bible? But David found strength in the Lord. Ano, sa Tagalog version natin, yung ating regular na Tagalog conversation, humugot si David ng lakas mula sa Panginoon. Ano, so, ang tanong ko sa iyo ngayon, saan ka humuhugot ng lakas? Ang problema sa ating yung hugot tayo ng hugot. Ano, puro hugot. Pero anong klaseng hugot ba yung meron ka? Di ba? Ang sinasabi ng Bible, humugot ka daw ng lakas sa Panginoon. Okay? Kasi kung yung hugot na alam mo, yung hugot na salita ka lang ng salita dyan, nilalabas mo lahat ng hugot mo, what happens to your life? Ano? Ganyan na nangyari doon sa mga Israelites nung hugot sila ng hugot Diba? Walang pagkain, walang tubig. Tapos nung binigyan ng tinapay, wala bang karne. Na-miss na namin yung mga, yung pepino, tsaka yung mga, ano ba yun? Kaya sabi na, ibalik niyo kami sa Egypt. Pabalik na lang kami sa Egypt. Whereas, the first time they were saying, Lord, help us. No? Lord, rescue us. They were crying out to God. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? I heard the cry of my people. I saw their misery. I am concerned about them. And I'm coming to rescue them. Ang ganda nung sinabi ng Lord, Tapos nung nakalaya na sila, nasa kalalabas pa lang, nasa desierto pa lang, anong sabi? Wala ba, kulang ba ang sementeryo sa Egypt at dinala tayo ng Lord dito para dito papatayin? I mean, it's unthinkable. Diba? Hugot ka agad. Nahugot ka agad. Pagtawid dun sa dagat, nakita na nga nila, nahati na yung dagat. I mean, imagine such a miracle that had happened before them. Yung power ng Panginoon na display. Isipin mo, yung tubig na yan, hinati ng Lord. Tapos dumaan sila sa tuyong lupa. They walked on dry land with the walls of water on each side. Yun yung unang-unang ocean adventure or ocean park. Pag nagpunta ka sa ocean park, lalakad ka, may paganan. Makita mo yung mga isda, mga pating dyan, di ba? So, tapos makita mo yung first time going to the ocean park, may stingray dun sa taas, Siguro nung tumatawid yung mga Israelites to, sabi nga, may balyan to, Pero I think hindi na nila napansin yun kasi nagmamadali na sila, papatayin sila So, hindi na sila nag-sightseeing. But guess what? Pagtawid nila, sumara yung dagat, ibig sabihin hindi na kayo babalik doon. Ibig sabihin yung inyong slavery, tapos na. Malaya na kayo. Kanta na kayo ng malaya. Di ba? Pero ano nangyari pagdating doon? Dinala ba tayo dito ng Lord para mamatay tayo sa gutom? Hugot na naman. Walang tubig. Anong sabi ng Lord? Sabi ng Lord kay Moses, tuktukin mo yung batok, bigyan mo ng tubig yung mga yan. A miracle again. Yeah, from rock, pinuktok ni Moses. No, it's a picture of Jesus, that He is the rock that provides us living water. Kaya pag tinignan mo yung Old Testament, makikita mo si Jesus doon So, ang bait ng Lord, di ba? So, binigyan sila ng tubig. Nagugutom kami, walang pagkain. Binigyan ni Lord ng skyflakes. Alam niyo ba yun? Yung una-unang skyflakes. Tawag nila mana kasi hindi nila alam. Tayo alam natin yung skyflakes. Why? Kasi galing sa langit Diba? Tapos pagbaba sa lupa, naging flakes. Hindi ko binabasa yung Bible niya. Sabi diba, it turns to wafer or flakes. Okay, a sky. Flakes. Ano sabi nila? Puro skyflakes na lang ba?
Wala bang karne? O, ano sabi ng Lord? Sige, bukas, kakain kayo ng karne. Hindi lang kayo bukas kakain ng karne. Hindi lang isang linggo kayong kakain ng karne. Hindi lang kayo isang buwan kakain ng karne. Kakain kayo ng karne hanggang lumabas na sa ilong ninyo yung karne. Basahin niyo naman sa Bible yon. Sobrang tigas ng ulo ng mga tao. Hugot ng hugot. Ang sinasabi ko sa inyo ngayon, humugot kayo ng lakas sa Lord. Yun yung tamang hugot. Okay? Pero yung hugot ka ng hugot, mag-isip-isip ka kasi baka may puro hugot ang abutin mo sa buhay mo. Na wala nang magandang nangyari kasi puro hugot na lang. Nakakaintindihan ba tayo? Tama naman yung sinasabi ko, di ba? Tama ba yung pagkaintindi ko ng hugot? Di ba? Sometimes may kausap ka ito na si Hugot Queen. Di ba? Kasi every time na lang nakausap mo, laging merong sinasabi na So God wants us to be strong in Him. Ibig sabihin, hindi mo sariling lakas ang gagamitin mo. Lakas ng Panginoon. Now, not relying, cry to dig deeper, or not rallying cry to dig deeper, but to try harder, or muster up some inner strength, Hindi raw yun. Na hindi mag-ipon ka ng lakas sa sarili mo. Kasi minsan may gano'n, di ba? Paghandaan natin to, palakasin natin yung sarili natin. Pero ano kung sasabi ng Bible, kahit pa ihanda mo yung sarili mo, kung sarili mong lakas ang gagamitin mo, hindi mo kakayanin. Even the most educated people can become corrupt. Diba? Yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Di ba, yung mga educated people and yet they are doing the wrong thing. And that's not wisdom. Kaya ano yung difference ng wisdom and knowledge? Di ba yung knowledge, may alam ka. Pero yung wisdom, alam mo kung anong gagawin mo. Di ba? Yung knowledge na alam mo, yung alam mo mga information, alam mo siyang gamitin ng tama. Doing the right thing. Nasabi nga, yung knowledge is doing things right. Alam mong gawin ng tama. Pero ang tanong, tama ba yung ginagawa mo? Di ba? So that's the question. So it's a call to lean on the strength that is not your own. It is not something that you create, but it is something that you receive. Kaya tayo nag-struggle sa buhay Kristiyano natin kasi nga, we depend on our own understanding. Di ba kaya nasabi ng Bible, trust in the Lord. Ang sabi, and lean not on your own understanding. And in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Yung iba sa atin, kabisado ito. No? But how many of us here are actually applying this to our lives? Diba? Sa lahat ng oras ba ikaw ay nagtitiwala sa Lord? Ikaw ba sa lahat ng pagkakataon hindi ka doon lang nagbe-base or hindi ka lang dumidepende doon sa alam mo? Diba? Kasi sometimes yung alam mo baka hindi rin talaga enough. Or ang masakit nun, baka mali pa yung alam mo. Diba? So the Greek word here for the word be strong means be strengthened or be empowered. So ibig sabihin, tumanggap ka ng lakas na hindi yung something na dinidevelop mo sa sarili mo. No? God wants us to trust Him. And of course, binless niya tayo ng mga kakayahan Kaya lang, if you rely too much on what the Lord has blessed you and forget about the one who blessed you, that ability, I tell you, you will fail. You will fail. So it actually flows from our relationship with the Lord. Okay, it's not just human willpower. Kasi sabi ng mga tao, dapat positive thinker tayo. It's not positive thinking, it's faith thinking. Pag-iisip ng may pananampalataya. Hindi lang basta positive. Hindi, maganda mangyayari dyan. Sabi na nga ng doktor, hindi nga ganito nga yan Of course, we ask the Lord for miracle. Pero ang tanong, do you really have the right relationship with God?
The Lord is willing, I tell you. The Lord is willing to show His power to us. The Lord is willing to show how faithful He is. Kaya lang nga, do we have that right connection with Him? Connected ba talaga tayo sa Kanya? The Bible says in Isaiah 40:29, wala dyan sa ating PowerPoint, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. He gives strength to the weary, yung mga napapagal na binibigyan niya ng lakas. And increases the power of the weak. That's what happens when you rely on the Lord. Sino sa inyo rito, sometimes sinasabi mo, pagod na ako. Ayan. Okay lang yan. Sige, taas niyo kamay niyo. Kasi ako rin, pagod na rin ako. Yeah. I mean, there are times that we say, Lord, pagod na ako. O, yun yung sinasabi ng Bible. He gives strength to the weary. Kung pagod ka na, binibigyan ka raw niya ng lakas. At dinadagdagan niya raw yung power, yung kapangyarihan ng mga mahihina. Also, 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for you. Di ba si Paul, nagmamakaawa na, Lord, tanggalin mo na ito. How many of us have prayed that, Lord, tanggalin mo na ito. Lord, stop mo na ito. Anong sabi ni Lord? My grace is sufficient for you. Kaya anong sabi ng Lord? Sulong. Sige, abante ka lang. Huwag kang hihinto. You know what? That's what the devil wants. Yung huminto ka. Yung huminto ka at umayaw ka na. In fact, gustong-gusto niya yung nagtatanong ka, Lord, will mo pa ba talaga to? Sometimes natatanong natin yan, di ba? Lord, will mo pa ba talaga ito? Aren't you 100% convinced about the will of God? Kaya nga I tell you, mag-ingat kayo sa mga panalangin ninyo eh. Kasi pag natamaan niyo yung jackpot, ano yung jackpot? Yung kalooban ng Lord, siguradong manasagot yan. Few years ago, I said, Lord, I will go where you want me to go. Ayun, ang resulta, nandito ako ngayon sa Bulacan. Sa Bustos. Diba? Napunta ako ng Malolos, napunta ako ng Baliwag, napunta ako ng Angat. Dito ako sa Bustos ngayon. Magkakaroon pa tayo ng seminar sa I-Teams, International Teams. Kinakabahan ako, baka kausapin ako ni Lord, padala ako sa sa ibang bansa. Kasi yung international teams, they host missions work. Na meron sila yung blessed Europe, blessed Asia. Napupunta ka doon sa mga bansa na yun, mag-mission ka. So kung may mga interested dito, padadala namin kayo. Ayaw ko umalis eh. No, I mean, for you to experience it, baka naman meron sa inyo rito, sinasabi ng Lord sa inyo, puntahan niyo itong lugar na to, puntahan niyo itong mga taong to. Just this morning, I was watching the story of Nate Saint, yung isang missionary sa Ecuador. Yung ni-reach out nila ng mga tribo doon, naninibat, na may sibat, sinisibat nila yung mga kalaban nila. No? So, ang pamagat ng story, actually by movie ito, ang pamagat niya, The End of the Spear. Story nito mga missionaries, pinagsisibat sila ng tribo na pinuntahan nila. Si Nate Saint was one of the missionaries. Ang sabi ng anak niya, si Steve Saint nga ba yan? Basta yung anak niya, ang sabi niya, ang magulang ko, ang tatay ko, tsaka yung mga kasama niya, sobrang mahal nila itong tribo na to, na kahit may baril sila, hindi nila ginamit yung baril nila para labanan yung tribo. Alam mo kung ang katwiran nila, ligtas na kami. Pag namatay kami, pupunta kami sa langit. Itong mga taong to, pag pinatay namin to, pupunta sila sa impyerno. Kaya hinayaan nilang masibat sila. Namatay. What happened? Yung nanay ni Nate Saint, o yung tita niya, tsaka yung isa pang kapatid, bumalik. And I think pati yung nanay niya bumalik sa Ecuador. Sobrang mahal nila yung mga tao doon sa tribo na yon. I-reach out nila. And eventually, may mga naging Christians.
Nung bumalik na rin siya dun sa lugar ng mga tribo na yon, guess what? Na-meet niya yung mismong pumatay sa tatay niya. And that's the power of forgiveness. Guess what? Sabi nung, inadopt niya itong, actually, nung una sabi niya, sibatin mo na rin ako. Kasi ako yung sumibat sa tatay mo. Ako yung sa tatay mo. And he cannot do it. Kasi namatay niya yung tatay niya para dito sa mga taong to eh. And so they were willing. And what happened? Eventually, nagkaroon ng church doon sa lugar na yan. And some of those tribesmen became pastors. It was a very, very beautiful story. No, kung sarili lang nilang lakas yung kanilang ginamit doon, malamang ubos yung tribo, pinagbabaril nila. Pero mentality nila, Lord, you died for these people. Kung papatayin namin sila, pupunta sila sa impyerno. Kaya okay na lang kami na lang mamatay. So how about you? Where do you stand? Where do you stand? Okay? Number 2, our battle is not against flesh and blood. Now, Ephesians 6:11-12. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. So ang kalaban natin, hindi yung asawa mo ang kalaban mo. Hindi yung anak mo ang kaaway mo. During our seminars on the pre-marriage counseling namin, merong portion doon yung responsible parenthood. Nung sinasabi ko doon sa mga ikakasal, ang goal ninyo, pag yung anak ninyo ay tumanda na, maging magkaibigan kayo. So sa bawat stage ng growth ng anak niyo, meron kayong role. Nung pag teenager na yan, coach ka na dapat niya. Pagka ikaw ay, pag bata pa yan, caregiver ka, caretaker ka, trainer ka, teacher ka. Pero pagka adult na yung anak mo, dapat magkaibigan kayo. But guess what happens? Pagdating ng teenager ng bata, nag-uumpisa na yung away. So hindi ka na nagiging coach. Kaya malabo ka na rin maging kaibigan niya. Pagdating ng adult na siya, malamang frenemies. Ng friend kayo, but at the same time, magkaaway kayo. But the thing is, when we raise them up, we don't just raise them up as if na tayo lagi yung authority sa kanila. Kasi you won't realize it, lumalaki yung anak mo, nagkakaedad dyan, nagkakaroon ng isip. And that's why you allow your child to what? Siya na mismo yung gumawa ng desisyon sa sarili niya. And let child become responsible to sa mga decisions niya. Minsan pinagtatalo na yan, pinag-aawayan pa yan ng mag-asawa. Ikaw, konsentidor ka, tingnan mo yung anak mo. Anak mo, di ba? Pero pagka magaling yung ginagawa ng bata, ang galing talaga ng anak natin, So, what happens? Di ba? So, while your child is growing, i-build mo na yung dapat mong i-build sa kanya. Kaya nga, sabi ko nga doon sa mga kinakasal, alam nyo, hanggat maliit yung anak nyo, kargahin nyo ng kargahin. Nagpasensya po doon sa mga nakakatanda, kasi sinasabi ng matatanda dati, huwag mong sanayin sa karga. Diba? Kasi magiging spoiled yung anak mo. Yung anak ko po, iisa lang. Dapat may spoiled po yun kasi mag-isa lang siya. Pero ang ginawa ko, nung maliit siya, sabi ko, kakargahin ko ng kakargahin to, yayakapin ko ng yayakapin, hanggat maliit. Kasi pag lumaki na siya, hindi ko na makakarga.
ba? Darating na sa punto yan, ayaw na rin magpa-kiss. Darating sa punto yan, ayaw na rin magsabi ng I love you. Nakokornihan na sa I love you. Kaya hanggat maliit, si kapatid natin dito, maliit pa si baby mo, di ba? Babae. So, take time. Yakapin mo ng yakapin kasi pagdating ng lumaki na yun, ayaw na magpayakap sa'yo. Sabihan mo na rin ng sabihan ng I love you. Kasi pag lumaki yan, ayaw na rin magsagot. Hindi lang sasagot ng I love you sa'yo yan. Or kung sumagot nga man, galing sa ilang. Napipilitan. Sa mga anak natin, hindi sila kaaway. Ba't ayaw magsalita nito? Paano kasi hindi mo kinakausap Nung maliit siya, hindi pa nagsasalita, kinakausap mo. Diba? Diba? Anong gusto mo? Tapos pag numingiti yung bata, tuwan-tuwa ka, diba? Kinakausap mo. Ngayon nagsasalita na, hindi mo na kinakausap. Bakit gano'n? Nung hindi nagsasalita, kinakausap mo. Diba? Nagmumukha kang ewan kasi, diba? Pati nag-make face ka pa para lang tumawa siya. Diba? Pero nung lumalaki na, nagsasalita na, hindi na kayo nag-uusap. Doon na nag-uumpisang magkaroon ng distansya. Doon na nag-uumpisang mag-iba na yung tingin natin. Tamad-tamad nitong batang to. Napakasuwail. Nangangatwiran. Siyempre, nag-iisip na siya Marunong na siyang magsalita. Marunong na siyang mag-reason. Kasi nga, meron na siyang mga naiintindihan sa buhay. And it's up for you to guide your child habang lumalaki siya. No, you're not going to control your child. You're going to guide them. Kaya pagka-teenager na, ang role mo na, coach ka na You're now a coach. Anong plano mo? Ganda yan So, a suggestion ko sa'yo ganito. Ganyan. Alam mo ba pagka So, you're not actually imposing. Mangyayari dyan, sabihin niyo sa'yo, pinapakialaman ng buhay ko Di ba? May mga ganon. As in, may mga bata kasi parang, alam mo yung pagdating ng teenager na sila, para bang alam na nila lahat sa buhay. Kaya hayaan nyo sila. Hayaan nyo sila ma-discover nila, ay, mali pala yun. Now, of course, as parents, lagi lang naman tayo nandyan Sometimes my wife, mag-uusap kami yung wife ko, sabi ko, hayaan mo siya. Hayaan mo siya mag-decide. Pag may mali, kailangan niya tulong natin, nandito lang naman tayo No? But let her learn from all his experiences. Ibig sabihin, not just the mistakes, lahat ng mga experience niya sa buhay, hayaan mo siyang matutunan niya to. And tatatak sa kanya yun. Okay? So again, hindi mo kaaway yung anak mo. At lalo naman yung katabi mo. Yung asawa mo. Hindi mo kaaway yan. Hindi yan na talagang kalaban. So, sino sa inyo dito napanood niyo yung War Room? Yung movie na War Room. O yung ating mga women dito, they've watched that, saka some of the volunteers. Nung movie marathon kami, we've watched that. That's one of the movies. Sabi ni Clara doon, you're fighting the wrong enemy. You've got to learn to fight. And first thing to learn to fight is to identify who your enemy is. Diba? Alamin mo kung sino talaga kalaban mo. Diba? Kasi baka mamaya, yung nilalabanan mo, tuwang-tuwa tayo yung totoong kalaban. Diba? Tuwang-tuwa yung totoong kalaban natin when he sees na ang magulang at ang anak nag-aaway. Tuwang-tuwa yung totoong kalaban pag yung mag-asawa talagang hindi na magkasundo. Na parang sinasabi sa kalaban, konti na lang yun, maghihiwalay na yun. Konting pitik na lang yun, sige, ano pa natin. Tapos yung tao naman, sige, itong taong to kasi talagang punong-puno na ako Punong-punong na ako. Di ba? Mga maririnig mo yung mga words na ganyan But guess what? You're fighting the wrong enemy. That guy is not your enemy. Yung nakagit-gitan mo doon sa daan, hindi rin yun yung totoong kalaban. Yung mga drivers dito, katagaya ko,
Guilty ako dyan. Di ba? Grabe talaga to. Tignan mo yun. Sa mga wife ko naiinis na yung wife ko sa akin Kasi every time na lang, tignan. Hindi man lang tumingin. Di ba? Ganon. Hindi talaga yun yung kalaban You know what? The enemy is there to shake your faith. At kung saan ka pwedeng tirahin, doon ka niya titirahin. You watch for those areas of your life, yung mga weak spots mo, kung saan ka mahina, bantayan mo talaga yun. At kung saan ka rin malakas, bantayan mo rin yun. It's because baka akala mo, malakas ka dito sa area na to, doon ka pala babagsak. Okay? So, the true struggle runs deeper beneath the surface of human conflict. So, our struggle is not against flesh and blood. Okay? Kagabi lang, natutulog ako, may spiritual warfare pa ako Na nag-iinip ako, napansin ng wife ko, umuungol ako. So, I think yung battery ito, or so, paredy na lang. Spiritual warfare, natutulog ka, nakakapanaginip ka ng hindi maganda. So, akala mo kumakanta ako? Parang may kaaway ako. So, ayun, nagbabattle ako. This morning, yung aking mga labada ay nagliliparan. Sabi ko, ba't gumagalaw to? Wala namang tao. It looks so real. Kasi nasira yung washing machine namin, tambak yung labada namin. Tapos, in that dream, sabi ko, nakatambak siya, ba't biglang gumalaw? Ba't biglang lumipad? And so, there is a ghost in the house. And yung last part ng dream ko, may humablot sa akin, and then, sinuspend niya ako sa air. Lumutang ako sa, yun yung talagang struggle kasi nakalutang ako. Nakakatawa lang doon yung labada yung kalaban ko best friend ko yung mga labada ko na yan Natawa lang ako doon sa part na yun, pero there's that spiritual warfare there. It's a demon, it's a demonic activity doon sa panaginip na yun. To intimidate us. Ang mahirap pa naman, pag nananaginip ka ng kakatakot, sumisigaw ka, walang lumalabas na boses. Diba? In Jesus' name ko lang in Jesus' name, pero walang lumalabas. Sabi ko, bakit ganito? Ba't wala akong boses? And I thought it was real. Nung lumutang na ako, nagising ako. Sabi ko, ay, panaginip lang pala. But guess what? You battle even in your dreams. May nagkwento sa akin, sabi niya, Pastor, totoo pala yung sabi mo na kahit pala dapat sa panaginip, dapat Christian ka pa rin. Sabi ko sa'yo, di ba, pagka Kristiyano ka, dapat 24 hours a day, 7 days a week, Christian ka. Pati sa pagtulog mo, Kristiyano ka. Hanggang sa panaginip mo, Kristiyano ka. You know where to stand, even in your dreams. Alam mo kwento niya, sabi niya, Pastor, merong temptation. May temptation doon sa panaginip ko. May nag-offer sa akin ng ganito. Sabi ko, tinalikuran ko na yan. Binigay ko na yung buhay ko kay Kristo. So, hindi raw niya tinanggap. Nilabanan daw niya. Lumayo daw siya, umalis siya. Sabi niya, kaya tama ka, Pastor. Totoo yung sabi mo. Kahit pala nananaginip, dapat Kristiyano. Sabi ko, oo, kasi ang pangit naman na sasabihin mo, kahit sa panaginip pa lang, hindi ka Kristiyano. Hindi. Ibig sabihin nun, kahit unconscious ka, kahit subconscious yung gumagana sa'yo, Kristiyano ka. Alam mo yung stand mo. And you discern, hindi ito yung totoong kalaban. O umiiral na naman yung kalaban. These previous days, you notice, kung kailan papunta na tayo sa Angat, saka biglang umuulan. Kung kailan kakausapin namin yung mga estudyante dito, biglang babagsak yung malakas na ulan. Kung kailan mag-umpisa yung night of worship natin, saka bumagsak yung ulan. So, kung kailan tayo magdo-downwatch, saka may dumarating na bagyo. Diba? Pero yung bagyo naman, lumilipas Kaya yung downwatch tuloy-tuloy.
Di ba? So it's a constant battle. Nasabi rito ni C.S. Lewis, there's no neutral ground in the universe. Kaya kung Christian ka, walang neutral ground. So every square inch, every split second is claimed by God and counterclaimed by Satan. So, nilikha ng Panginoon yung music. Napakaganda ng music, di ba? And the devil perverts that. Minsan, dati, uso pa yung backward masking, di ba? Patutugtugin mo ng pabaliktad yung song, tapos marinig mo yung message, satanic message. Ngayon, hindi mo na kailangan i-backward masking. Basahin mo na lang yung lyrics, alam mo satanic siya. Huh? Songs like, akala mo love song, di ba? Pero pag tinignan mo maigi yung lyrics niya, ay, infidelity pala to. Hindi pala love song to. Sorry kay paring Ogie, Sabi niya yung song niya, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay, di ba? Hindi naman love song yun. Kasi may-ari na ng puso mo eh. But parang nagsisisi ka na ngayon lang dumating to. Paano naman tong, pagkakamali ba ito? Di ba? Just think about it. Di ba yung mga songs na ito? Meron akong paborito nung bata pa ako pamagat niya How can I tell her about you? Ang ganda-ganda ng tono nun. Di ba? Ng Tatay Delphine. Okay, tama siya yung number 1 na tumaway na sinabi ko. Di ba? So, how can I tell her? Ano yun yung... Basta, parang sinasabi niya, mas okay ka kaysa sa kanya. How can I tell you? It's you I think of every single night and day. Naman, Dumidiga ka rito, tapos ito yung asawa mo. How can I tell her na mas magaling ka kaysa sa kanya? Pero ang ganda ng tono ng love song. And it's not a love song. It's a song about infidelity. Yung pagtataksil. Kaya labanan yan. Ginawa ng Diyos na maganda, ginagawang masama ng diablo. Sex is good. Okay? Sa mga videos ngayon, I notice pag binanggit mo yung salitang sex, minumute. But guess what? Sex is beautiful. Sex is holy. Sex is good. Why? Because it is a gift of God to a man and a woman to enjoy in the bounds of marriage. Yun yung sex originally. Ngayon, yung sabi nga, of course, sex is also should be the greatest expression of your love. When you do that, there has to be love. Anong ginawa ng diablo ngayon? Kahit sino na lang. Sabi, mahalin daw lahat eh. So, lahat daw minahal niya. So, ang dami tuloy. Si Solomon, imagine, 1,000 women. Minahal niya lahat yun. 300 yung official na pinakasalan niya. 700 yung concubines. 1,000 women. How can you handle that? Diba? It's a perversion. Okay? So, tug of war ito. Labanan ito. Okay? Kaya, you cannot win the battle on your own. Yun po yung tatandaan ninyo. Okay? Number 3, standing requires surrender. Hindi ka mananalo kung hindi ka susurrender. Ironic, This is one of the paradoxes of the Christian life. Sa Christian life, it is in giving that you receive. In the Christian life, it is in dying that you live. Sa Christian life, dito nangyayari na you win when you surrender. Sa labanan, pag sumurrender ka, talo ka na. But guess what? You're not surrendering to the enemy. You're actually surrendering to an ally. Kakampi. Kaya nga magandang kanta rin yung Diyos ka sa amin. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos ay para sa atin. Hindi siya laban sa atin.
And that's why we have to understand that we have to surrender to the Lord in order for us to win this battle. Okay? Kaya sa Ephesians 6:13, ano sabi? Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. And having done all, to stand firm. No, kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. That is the grace of God. Alam ng Panginoon, hindi natin kaya. Alam ng Panginoon, we need this. Kailangan natin itong mga panglaban na ito. No? Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pakipaglaban, ay nanatili pa rin kayong matatag. Pagkatapos ng pakikipaglaban, mananatili pa rin kayong matatag. Yun po yung gustong makita ng Lord sa atin. Matapos mong daanan yung katakot-takot na problema, matapos mong daanan yung katakot-takot na issues sa buhay mo, mananatili ka pa rin matatag. Na alam mo yan, pag nakita ka dito sa church, hindi mapapansin na meron kang pinagdaanan laban. Ito yung, alam mo yung picture ng sundalo na, no? Minention dito yung armor of God, the helmet, the breastplate, the shield, the sword, the belt of truth, and the sandals of the readiness, no, of the gospel. Ang itsura nito, isang sundalo na ready, no, a warrior. Matapos ang labanan, tapos, yung tayo niya, nasa na yung iba pa? Sinong susunod? Now, he's ready for the next battle. Hindi po yung pagkatapos ng battle, ako, kawawa naman ako. Pagod na pagod ako. Grabe yung pinagdaanan ko. Sakit na sakit talaga ako. I mean, sa halip na mabless siguro kami, baka panghinaan din kami ng loob eh. Parang ginulpi yung tablo. Okay lang makipaglaban. Okay lang natamaan ka from time to time. Pero sabi nga diba yung sundalong nasusugatan, lalong tumatapang, di ba? Meron bang sundalo na nasugatan, umuwi ng bahay ng sumutsa niya? Sinuntok ako ng kalaban doon sa ano. Malamang binatukan na pasalamat ka, hindi ka binaril eh. I mean, if you're a soldier, yun yung iyong mentality. Where's the next fight? Who among you have watched the movie Black Hawk Down? Black Hawk Down. Mga lalaki lang may gusto nun eh. Yung mga ibang lalaki, hindi nyo gusto yun? Hindi nyo alam. Now, Black Hawk Down, yung labanan dun sa Africa. And they were fighting against this mga bandido, rebels. No? So, kinukuha nila yung mga pagkain na papasok ng Africa. The fighting was so fierce. Ang tagline ng movie is, leave no man behind. So, yung sabihin, pati yung mga patay nila, kailangan i-extract nila yan, kailangan kunin nila yan, or else hindi sila makakaalis. So, the movie ended with Eric Bana. Si Eric Bana yung isa sa ron. Paglapag nila dun sa kampo nila, alam mo anong ginawa ni Eric Bana? Kumuha siya ng mga ammunitions. So, kabababa pa lang niya, pumunta na siya rin sa ammunition, sa armory nila. Kumuha na siya ng mga baril, yung mga granada, yung mga strips ng bala para sa machine gun. I mean, tapos ready na uli siya para bumalik doon sa labanan. And you see, of course, napapagod talaga tayo eh. Kaya lang, the battle never stops until the coming of the Lord. So will you remain standing firm until the day of the Lord? Ang sabi ng Bible, kung sino makapagtiis hanggang huli, siya yung maliligtas. Because you know what? Yung taong hindi marunong magtiis, questionable eh. Kanino ka ba nagtitiwala talaga? Sabi niya, sabi ng isang preacher, the core of our faith
It's not what we can do. No, every other religion will tell you, do this and do that. Don't do this, don't do that. Pero ang Christianity kasi is about what the Lord has done. Kaya sa religion, you will hear the word do, gawin mo. Pero sa Christianity, ang maririnig mo na word is done. Ginawa na. So our victory is not by our own strength. It is by the strength of God. And guess what? Sabi nga ni Jesus, di ba? Sa mundong ito, marami kayong magiging pagsubok. Pero pumanatag kayo. Napagtagumpayan ko na ang mundo. And so, question for you here today is, again, where do you stand? Where do you draw strength in order to stand? Because this is very important. Na maraming mga taong nawawala sa church, well, some of them lumipat ng ibang church. Kaya lang kasi, pag hindi matibay yung tinatayuan mo, lilipat ka ng lilipat. Church pa lang po yung pinag-uusapan natin. Ang masakit nito, paano kung nando ka na sa mundo, hindi mo kayang panindigan yung pagiging Kristiyano mo, baka bandang huli, wala ka na rin sa church. Baka bandang huli, kasama ka na ng mundo. So, right now, mag-decision ka na. Saan ka ba talaga? Guess what? Mahal po yung bayad para mapasama tayo sa kaharian ng Diyos. Sasabihin naman tayo, madali na naman, tanggapin mo si Kristo eh. Madaling tanggapin si Kristo. Pero yung pagsunod kay Kristo, yun yung hindi madali. And that's why you have to stand firm. It's like you're going against the tide. Sumasalubong ka sa alon. And kadalasan yung alon, mas marami. No, minsan ikaw lang mag-isa dun sa eskwelahan mo. O ikaw lang mag-isa dun sa trabaho mo. Lahat sila, ganito ginagawa, pero ayaw mong gawin. No, I had the privilege, the honor, no? Hindi naman sa pagyayabang, sa office namin nun, nagko-call center ako. Sabi ng isang ka-office mate ko, "Hoy, excuse me for the word, okay? Excuse me for the word." Sabi ng office mate ko, "Huwag lang demonyohin yan. Yan na lang yung kaisa-isang natitirang matino sa office natin." Sabing ganun sa akin. Ano, why? Kasi meron akong ka-office na nagpaparamdam, hindi naman siya multo. White lady. Bandang pala, dahil hindi ko pinapansin yung pagpaparamdam, sinabi sa akin, "Hindi siguro ako type ni Kuya Ed." Sabi ko, "Hindi talaga kita magiging type, may asawa ka eh. Kahit single ka, hindi rin kita magiging type kasi may asawa ako eh." Ano, so, let's just leave it this way. Ako si Kuya Ed mo. Ano, and here's what, sabi niya, "Sa lahat ng lalaki na kilala ko, ikaw lang yung ginalang ko." Sabi ng ka-office mate ko niyan. Tapos yung isang office mate, nung sinagay siya, yun yung sinabi, "Huwag mong dinumuhin yan. Yan na lang yung kaisa-isa na titiro maayos dito sa church natin. I mean, sa office natin." Will you be able to stand your ground when these kind of things happen to you? Sinasabi nga na yung palay na yung lumalapit sa'yo, ayaw pantukain. Sabi ko, hindi naman ako manok eh. Paano ko tutukain, di ba? So, where do you stand? Where do you stand? What is your stand? And again, the Lord paid a very high price for you to be able to stand. Huh? Tayo lahat. As we prepare for our communion, pag-isipan mo maigi to. Kasi if you're not standing, there's no sense in doing this. But because you're enduring, you're overcoming, you know that this is the product of the Lord's sacrifice. Kung meron tayong kailangan ihingi ng tawad sa Lord, hingi natin ng tawad. Sometimes na dudulas tayo. Sometimes napapatid tayo.
Sometimes yung mga kapatiran natin ay nagiging kapatiran. No, napapatid tayo. But guess what? Let us remain standing. Kahit napatid ka, no? Dito sa church, napatid ka, si ganito, si ganyan. Di ba pag napatid ka, hindi ka naman diretsong natutumba? Di ba pag napatid ka, pinipilit mo maging stable, binabalanse mo yung sarili mo para makatayo ka pa rin. Subukan niya kaya natin gawin dito sa church yun. Medyo nayanig ako dun sa ginawa niya. Medyo nayanig ako dun sa sinabi niya. Na-test yung patience ko dun na-test yung gentleness ko dun Salamat sa Lord. Nakapag-control ako. But guess what? Control, self-control is the fruit of the Spirit. Si Lord pa rin yun. Kaya huwag kang masyado mag-celebrate na ang galing-galing ko, nakapag-control ako, kinaya ko. Well, on the second thought, hindi mo kakayanin yan kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Kaya, let's celebrate Jesus in our lives. Kasi sa Kanya galing yung self-control. Hindi talaga ikaw yun. I tell you, kung wala ang Lord, wala kang control. Gagawin mo lahat ng gusto mong gawin kung wala ang Lord. Wala ang grace ng Lord. I tell you, sigurado wala ka dito ngayon. It is the Lord. That's why let's just honor Him this time. And let's just sing this song again, above all. So, God is above all. Okay? Hindi dahil sinabi ng song na you thought of me above all. Hindi ibig sabihin na ikaw yung pinaka-importanting tao. Nang biglang sabihin nun, above everything, God cares for you. Above all the creations, God cares for you. Okay? And God is above all. That is the very essence of it. In the wonders of creation, your majesty revealed. Mountains high, valleys low, your power unconcealed. From the stars that paint the night to the sparrows in flight, every detail crafted by your